Kung sakaling may plano kang mag-housing loan, especially kung sa land bank or kahit sa ibang bangko, pwede mong itry itong housing loan calculator nila kung saan pwede mong i-check kung magkano ba yung pwede mong ma-loan, depende sa kita ninyo as pamilya. Or gusto mo lang i-check yung monthly amortization o yung buwanang hulog, depende sa ilo-loan. O di naman kaya ay may specific kang naka-allot na monthly payment or amortization. Pwede natin yan i-calculate gamit ang housing loan calculator ng Land Bank. I-explore natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Umpisahan natin sa loanable amount. Pero bago yan, i-check nyo muna yung mga disclaimer o yung important notes dito ng Land Bank. Sinabi dito na yung rate is indicative based on 1 year fixing. Ibig sabihin, possible sa second year or third year, mag-iiba na yung interest. Kumbaga, kung ano muna yung isa-set nating interest dito, yan ay for 1 year lang. At tandaan, estimate lang ito, hindi pa kasama yung mga fees, administrative fee or banking fee pagdating sa paglo-loan. May mga tinatawag ding appraisal fee. So, yun yung mga kailangan natin i-consider. So, bottom line, estimate lang talaga yung prices na may encounter natin dito. Unahin natin yung sa loanable amount. Ibig sabihin, depende sa income mo, magkano kaya yung pwede mong ma-loan? Magkano rin yung buwanang hulog dyan? Let's say, pinagsama na yung kita ng pamilya. Let's say, dalawa, yung nagtatrabaho, mag-asawa. Pwedeng sabihin natin na 50,000 pesos yung kinikita nila. And then, desired term loan. Sa ngayon, 10 years yung nakalagay dito. Pero may pagkakataon na pwede yung 15 years, 20 years, depende na rin sa bangko. Pero ilagay na lang natin dito 10 years kasi yun yung maximum dito. And then yung interest rate, para safe na lang din, sinearch natin yung existing ba na interest na ino-offer sa ngayon. So, merong 6.25%, 6.8%. So, siguro ilagay na lang natin at 6.5%. Compute natin. So, ang mangyayari sa ganitong kita, 1.5 million yung pwedeng ma-loan. Ibig sabihin, kung may property kayo na tina-target, hindi dapat lalagpas dito. Especially kung ganito nga yung income ninyo. Ang monthly amortization para dyan, in estimate is 17,500. Tandaan na yung monthly payment capacity is consider nila yung 35% ng income ng pamilya, which is 17,500. Kung sakali naman na mas mababa, halimbawa 30,000 pesos, especially kung isa lang yung nagkatrabaho, compute natin, ito yung loanable amount. May pagkakataon na ina-assess or ina-approve lang kung magkano yung pwede mong ma-loan, depende na rin sa kita. Pero pwede mo rin i-consider itong monthly amortization o yung desired loan amortization, lalo kung meron ka pa palang ibang income. Halimbawa sa loan amount, applicable to para doon sa property na binibili mo, halimbawa 2 million talaga siya. So, lagay natin 2 million. And then, payment term, gawin natin itong 10 years, 6.5% pa din, compute natin. Ang ihulog mo ay 22,000 per month. Estimate yan. Kung gagawin natin 1.5 million, ang ihulog mo ay nasa 17,000 pesos. Pag binabaan natin yung term, halimbawa 5 years, compute natin, nasa 29,000 pesos. Sa loan amount din, pag binaba natin yung number of years, ang pwede ma-loan ay mas mababa. Nasa 536,000 kung 30K yung kita nung pamilya na yan, nung pinagsama-sama na. Desired loan amount. Almost pareho rin sa monthly amortization, pero dito, ikaw talaga yung nagta-target kung magkano ba yung ihulog mo kada buwan naman. Hindi necessary na loan amount yung pag-iisipan. Ang gusto mong isipin is kung 20,000 yung kaya kong ihulog kada buwan, magkano yung pwede kong i-loan? 10 years, uhulugan yan. 6.5% interest, compute natin. Nasa 1.7 yung pwede mong i-loan kung 20,000 yung kaya mong ibayad kada buwan. Kung tataasan natin ng 25,000, syempre mas mataas yung loanable amount. Kung babawasan naman natin to, let's say, 10,000 pesos, ang pwedeng ma-loan ay nasa 880,000 pesos. So, dito pa lang, kahit hindi pa kayo nag-i-inquire sa mismong branch, para nga naman hindi masayang yung oras ninyo, ma-assess nyo na kung ano ba yung bagay sa inyo. Kung ang kaya nyo ihulog kada buwan ay 10,000 pesos, pwede kayo pumunta dito sa Desired Loan Amortization Calculator. Pero kung may specific kayong target na amount, like yung property amount is nasa ganitong presyo, yun yung ilalagay nyo at malalaman nyo na magkano kaya yung dapat na iset aside nyo o ipanghulog kada buwan.
Loanable amount, depende naman sa kita ng pamilya o kung sino ba yung maghuhulog. At katulad ng sabi natin kanina, applicable to for first year, magbabago yan kapag nagbago na rin yung interest rate for the succeeding years at depende na rin kung gaano katagal yung loan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!